Madalas ka bang kumakain ng gulay na chop suey? Isang masarap na putahe at binubuo ng iba't ibang masarap at masusustansyang mga gulay katulad ng beans, carrots at sayote. Subalit napansin mo na rin ba ang animoy mala jelly at malutong na sangkap nito na kadalasan ay kulay itim o brown? Ito ay ang taingang daga. Kumakain ka na rin ba nito? Sapagkat nag-uumapaw din pala ito sa mga sustansya at maraming gamit panlunas sa ating katawan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at ating isa-isahin ang mga dahilan kung bakit nga ba dapat na tayo'y kumain na ng taingang daga. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang Auricularia, Auriculajudae, jelly ear, juice ear, Judas ear o mas kilala nga natin bilang taingang daga. Isang uri ng fungus at hindi madalas pinapansin ng karamihan. Animo nga ito ay nahahawig sa tenga ng daga kung pagmamasdan. Madalas itong kulay itim o kaya naman ay kulay brown, gelatinous at medyo malutong kapag naihalo na nga sa mga gulay. Madalas itong tumutubo sa mga nabubulok na matatandang mga puno sa mga malalamig na kagubatan. Maging noong 19th century nga, ang taingang daga ay kanila nang ginagamit sa pagpapagaling ng ilang karamdaman at kondisyon. Bago pa nga ito, makilala bilang isang pagkain. Ayon sa pag-aaral, ito ay mayaman sa B-complex vitamins at polysaccharides na mahusay para sa kalusugan ng ating mga puso. Mainam rin itong nagpapababa ng cholesterol level sa ating katawan. Ang adenosine nitong taglay ay makatutulong rin upang maiwasan ang pagkakaroon ng blood clotting at pagtaas ng blood pressure. Dahil dito ay mainam nga ang pagkonsumo ng taingang daga para makaiwas tayo sa atake sa puso, stroke at iba pang sakit sa puso. Isa ring source ng antioxidant ang taingang daga at noon ngang 2019, nailathala nga sa Journal of Food Science and Technology na ang pagpapakulo o pagluluto nga sa taingang daga ay mas magpapataas pa nga sa bisa nito bilang isang mahusay na antioxidant. Ginagamit ring sangkap sa pagkain ng mga Chinese ang taingang daga kahit noon pa ngang Tang Dynasty dahil nagpapagaling ito ng sore throat at nakawawala ng lagnat at sama ng pakiramdam. Itinatapal din ang taingang daga sa mga pamamaga, lalo na nga sa mata, dahil rin sa malamig nitong temperatura. Maaari mo ngang pakuluan sa gatas o ibabad sa beer ang taingang daga bago inumin, upang agad na mawala ang pamamaga ng lalamunan. At maaari mo din naman itong isangkap sa mga lutuin gaya ng chop suey, upang makuha mo naman ang lahat ng sustansya nitong tinataglay. Ikaw ba, napansin mo na rin ito sa gulay na chop suey? O nakatikim ka na rin ba ng taingang daga? Bato. Mga bagay na matigas at kadalasang makikita sa mga construction sites, sa mga ilog, sapa at sa mga tabing dagat. Subalit aakalain mo ba nasa ilang lugar pala ito ay pinagkakaguluhan ba nila at kinakain? Opo, sapagkat isa nga itong sikat na street food sa bansang China. Hello, what's up? Your best here. Halika at mamangha sa mga kakaibang putahe na sinasangkapan nga ng di natin pinapansing mga bato. Ang mga bato ay makikita natin kahit saan, halos walang halaga, maliban nga sa mga constructions o sa paggawa ng mga gusali.
bato na namuo buhat sa iba't ibang mga mineral buhat sa ating mundo. Ngunit alam mo ba na sa bansang China pala, ang mga batong ito ay hindi nila ginagamit lamang bilang palamuti o display, kundi bilang isang pagkain. Opo, kinakain sa China ang mga bato, at patok pa nga ito bilang isang street food. Kinikilala ngayon bilang isang masarap na street food ang mga putaheng gawa sa bato o soju, na ang ibig sabihin ay suck and dispose. Kanilang kinukuha mula sa mga ilog ang mga munting makikinis na bato upang kanilang lutuin. Sa ilang kumakalat na video nga sa internet ay pinapakita ng isang Chinese street food vendor kung papaano ang tamang pagluluto ng bato o ng soju. Ginigisa ito at sinasangkapan ng garlic powder, chili oil, pepper at iba pang sangkap. Ang soju nga ay bahagi na rin di umano ng tradisyon sa probinsya ng Hubei sa Eastern China, kung saan ang tradisyong ito ay nagsimula. Kanilang nadiskubre ang putahing ito nang minsay ma-stranded sila sa ilog at wala nang natirang mga pagkain kundi mga spices at mga sangkap na pampalasa na lamang. At upang maibsan ang gutom ng mga manlalakbay, ay kumukuha nga sila ng mga maliliit na bato buhat sa ilog at isinasalang sa apoy at pagkatapos ay sinasangkapan ng mga pampasarap. At doon nga nagsimula ang soju o ang literal na suck and dispose. Kanila nga itong ibinebenta bilang street food sa halagang 16 yuan o nasa 124 pesos dito sa atin sa Pilipinas sa kada mangkok. Sadyang ngang nakabibilib ang paraan ng pag-iisip ng mga tao, lalo na nga sa panahon ng pangangailangan, na kahit pa nga ang mga bagay na walang halaga ay napapasarap pa nila. Ikaw, meron ka na bang kakaibang putahe na natikman na hindi pangkaraniwan sa panlasa? Magaspang, mainam na panlinis sa puwet ng kaldero at tumutubo lamang kung saan-saan. Ganyan nga kung ilalarawan ang puno ng is-is. Isang pangkaraniwang puno dito sa Pilipinas, subalit hindi alam ng karamihan na makakain pala. Hello, what's up? Your best here. Pamilyar ka ba sa dahon na ito? Maaaring oo, sapagkat maging ito ay mabibili na sa Lazada sa halagang 50 pesos bawat 20 piraso. Subalit, saan nga ba nanggaling ang dahong ito? At alam mo rin ba na kinakain pala ang mga bunga nito? Halika at isa-isahin natin ang lahat ng maaaring kagamitan ng halamang ito. Maaaring nakakita ka na nga ng puno ng is-is. Isang uri ng puno dito sa Pilipinas na kapamilya ng mga fig o mulberry family. Mayroong mahigit sa 800 klase ng mga fig tree. At kabilang nga sa mga ito, ang puno ng is-is. Ang is-is ay kilalang kilala sa mga probinsya dahil ito ay kadalasang ginagamit na panlinis sa mga puwet ng kawali o kaldero, sa mga upuan, at mga gamit na kinakailangang pakinisin gamit ang liha. Tama, ang dahon ng is-is ay napakagaspang na maihahalin tulad nga sa liha, lalo na nga kung ito ay natuyo na. Ang is-is ay kilala sa maraming katawagan dito sa atin. Sa gawing norte nga, ito ay tinatawag na oplas, yasay sa Batanes, opli naman sa gawing Quezon o Marinduque, agupit sa Bicol, pakiling sa Kabisayaan, at madalas ring bigkasin bilang as-is, o ficus o dorata bilang scientificong ngalan. Odorata na ang ibig sabihin ay mahalimuyak sapagkat mabango ang mga dahon nito kapag natuyo na.
Kadalasan ngang tumutubo ang mga puno ng is-is sa mga kagubatan o malapit sa sapa o sa mga ilog man, sapagkat mainam para sa kanila ang mga mamasamasang lupa o temperatura. Tumataas ang punong ito o ang puno ng is-is tulad rin ng ibang mga punong kahoy. Subalit, kadalasan nga lamang ay makikita mo itong mabababa at nasa 4 o 5 metro lamang ang taas. Subalit, alam mo ba na makakain pala ang bunga nito kapag nahihinog na? Opo, masarap ang bunga ng is-is na may lasang maaaring maihambinga sa mga fig fruits na manamis-namis. Ayon nga sa mga matatanda, lahat raw ng prutas na kinakain ng mga ibon ay pwede rin sa mga tao. Tulad na nga ng is-is na ito. Ang bunga nito ay mainam na antibacterial na panlaban sa mga bad bacteria sa ating tiyan. Ang dahon naman ito ay maaaring magtaglay ng mga nutrients katulad ng carbs, protina, calcium, potassium at zinc. Ang mga dahon din ng is-is ay isang mainam at aprobadong panghatak ng pera o mainam na pampaswerte. Kumuha ka lamang ng sanga nito na mayroong malalapad na dahon. Isabit ito sa kisame ng inyong tindahan o kaya naman ay ilagay sa ilalim ng inyong panindang gulay. At tiyak na swerte ang taglay nitong dala. Hindi ba't nakaka-amaze ang punong ito ng is-is? Panlinis na, pagkain na, masustansya. Pwede ring gawing houseplant kapag ginawa nyong bonsai, ay maganda pang pampaswerte pala. Masarap, masustansya, at maraming hatid na bitamina ang gulay na kalabasa. At ang gulay ngang ito ay kilalang kilala ng masa. Subalit kadalasan na inaalis nga lamang natin ang mga balat nito bago lutuin at hindi natin batid na maging ang mga tinatapon lamang nating balat ay marami pa palang pakinabang at gamit at nag-uumapaw rin sa mga benepisyo. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang mga dahilan kung bakit hindi mo dapat kaagad na itapon ang pinagbalatan mo ng kalabasa, sapagkat ito ay magagamit mo rin pala. Batid nating lahat na masustansya ang gulay na kalabasa. Una na nga, bilang pampalinaw ng ating mga mata. Madalas nga itong ginugulay, ibinibake at iginigisa. Subalit batid mo ba na sa gulay na kalabasa ay hindi lamang pala ang laman nito ang maaari nating mapakinabangan, dahil nga maliban sa ang buto nito ang pinakamahusay at pinakamasustansyang parte ng kalabasa, ay maging ang mga balat nito ay mapapakinabangan mo din pala. Ang kalabasa nga ay halamang kauri ng pamilya ng mga kukurbita. Mayroong 5 klase ng kalabasa ang kilalang makakain at kadalasan nga nating ginagawang gulay. Subalit may isang parte ng kalabasa ang madalas ay inaalis nga at itinatapon lamang bago ito lutuin. Minsan kung mura pa nga ang mga balat ng kalabasa ay niluluto din ito kasama ng laman. Pero kung ito ay matigas na nga at hinog, ay inaalis na ito at itinatapon lamang natin. Ngunit batid mo ba na ang manipis na balat nito pala ay nagtataglay ng maraming sustansya? Ang manipis na bahaging ito ay mayaman sa vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, potassium, iron at magnesium. Kung kaya naman maging ito ay napakasustansya rin. Ang mga inaalis na balat nito ay maaaring itabi, balutin ng olive oil at mga seasonings at saka i-bake ay isa ng masarap na chips. Mas marami rin ang fiber content ng mga balat ng kalabasa.
At dahil low-calorie food ay maituturing nga ito na isang mahusay na pagkain para sa inyong pagpapapayat. Maaari mo rin itong i-blender o i-puree upang gamitin sa mga sopas. At minsan rin ito ay mainam na pampalasa o pampalapot sa mga ginagawang jam at mga palaman. Maaari mo ring gawing peel sa mukha ang balat ng kalabasa na makatutulong nga upang mabawasan ang mga dark spots. At gamit nga ang mga balat na ito ay mapapanatili nating dehydrated ang ating mga balat sa mukha at upang maalis nga ang mga pinoproblema nating acne. Kaya sa susunod na magbabalat ka nga ng kalabasa o ng gulay na kalabasa, ay huwag mong basta itatapon na lamang ang mga balat nito. Dahil nag-uumapaw rin pala sa napakaraming gamit. Ikaw, inaalis mo rin ba ang balat ng kalabasa tuwing ikaw ay magluluto nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.